Unang Mga Hari, Kabanatang 1. Sa kabanatang ito, mababasa natin ang mga sumusunod. Ang mga huling araw ni Haring David, kagustuhan ni Adonias na maging hari, hinirang ni David si Solomon bilang hari. Unang Mga Hari, Kabanatang 1. Ang mga huling araw ni Haring David. Matandang-matanda na noon si Haring David. Kahit kumuta ng makapal ay giniginaw pa rin siya. Kaya't sinabi ng kanyang mga lingkod, "Kung ipapahintulot po ninyo, kamahalan, ihahanap namin kayo ng isang dalaga na dito titira at mag-aalaga sa inyo. Matutulog siya sa tabi ninyo upang mabigyan kayo ng init." At naghanap nga sila sa buong Israel ng isang magandang dalaga at natagpuan nila si Abisag na taga Sunem. Siya'y kanilang dinala sa hari. Tumira siya sa piling ng hari at inalagaan ito. Bagamat siya'y napakaganda, hindi siya ginalaw ng hari. Binalak ni Adonias na maging hari. Samantala, ipinamamalita ni Adonias na anak ni Haguit na siya ang susunod na hari. May inihanda na siyang mga karwahe, mga mangangabayo at 50 alalay na kawal. Ni minsay hindi siya pinagsabihan o sinaway ng hari sa mga ginagawa niya. Si Adonias ay nakababatang kapatid ni Absalom at napakakisig ding tulad nito. Kinausap na niya si Joab na anak ni Zeruias at ang paring si Abiatar at sumang-ayon ang mga ito na siya'y tutulungan. Ngunit hindi pumanig sa kanya ang paring si Zadok at ang propetang si Natan, pati si Benayas na anak ni Joyada, gayon din sina Simei at Rei at ang magigiting na bantay ni David. Naghandog si Adonias ng maraming tupa, baka at pinatabang toro sa bato ng Zohelete na malapit sa Enrogel. Inanyayahan niya roon ang kanyang mga kapatid, ang mga anak ng hari at ang mga opisyal ng hari mula sa lipi ni Huda. Ngunit hindi niya inanyayahan ang propetang si Natan, si Benayas at ang mga bantay ng hari at ang kapatid niyang si Solomon. Kaya kinausap ni Natan si Bathsheba na ina ni Solomon. Sabi niya, "Hindi ba ninyo alam na ipinahayag na ni Adonias na siya na ang hari at ito ay lingid sa kaalaman ni Haring David? Kung gusto ninyong iligtas ang sarili ninyong buhay at pati ang buhay ng inyong anak na si Solomon, ito ang maipapayo ko. Pumunta agad kayo sa hari at sabihin sa kanya, 'Hindi ba't ipinangako ninyo sa akin na si Solomon ang maghahari na kahalili ninyo? Bakit si Adonias ngayon ang naging hari? At samantalang kausap ninyo ang hari, papasok ako at patutunayan ko ang inyong sinabi.'" Pumunta nga si Bathsheba sa silid ng hari. Ang hari noon ay matandang-matanda na at si Abisag ang dalagang taga-Sunem ang nag-aalaga sa kanya. Yumuko si Bathsheba at nagpatira pa sa harapan ng hari. "Anong kailangan mo?" tanong ng hari. Sumagot siya, "Mahal kong hari, ipinangako po ninyo sa akin sa pangalan ng Diyos ninyong si Yahweh na ang anak kong si Solomon ang magiging hari kapalit ninyo. Subalit naghahari na ngayon si Adonias nang hindi ninyo nalalaman. Nagpatay po siya ng maraming baka, tupa at pinatabang toro. Inanyayahan po niya sa pagdiriwang na iyon ang mga anak ng hari, ang paring si Abiatar at si Joab, ang pinakamataas na pinuno ng inyong hukbo. Ngunit hindi niya inanyayahan ang inyong lingkod na si Solomon. Kaya po, mahal na hari, hinihintay ng buong bayang Israel na sabihin ninyo kung sino talaga ang hahalili sa inyo bilang hari. At kung hindi, pagkamatay po ninyo'y manganganib ang buhay ko at ng anak kong si Solomon." Samantalang magkausap ang hari at si Bathsheba, dumating naman ang propetang si Natan. May nagsabi sa hari na ito'y naghihintay kaya't ito'y kanyang ipinatawag. Lumapit ang propeta, nagpatira pa sa harapan ng hari, at ang sabi, "Mahal na hari, ipinahayag na po ba ninyo na si Adonias ang papalit sa inyo? Ngayon po'y nasa labas siya ng lungsod at nagpapatay ng maraming baka, tupa at pinatabang toro. Inanyayahan po niya ang mga anak ng hari, si Joab na pinakamataas na pinuno ng hukbo, at ang paring si Abiatar.
Naroon po sila't nagkakainan at nagiinuman at ang isinisigaw ay mabuhay si Haring Adonias. Ngunit ako pong inyong lingkod at ang paring si Zadok, si Benayas na anak ni Joyada, at ang anak ninyong si Solomon ay hindi niya inanyayahan. Ito po ba'y utos ng mahal na hari? Bakit po walang nagsabi sa inyong lingkod kung sino ang susunod sa inyo bilang hari? Kaya't nagsalita si Haring David, tawagin ninyo si Bathsheba. Paglapit ni Bathsheba ay sinabi ng hari, saksi si Yahweh ang buhay na Diyos ng Israel na nagligtas sa akin sa lahat kong mga kaaway. Nanumpa ako noon sa pangalan niya na ang anak mong si Solomon ang siyang hahalili sa akin. Tutuparin ko ngayon ang aking pangako. Nagpatira pa si Bathsheba sa harapan ng hari bilang paggalang. Mabuhay ang Haring David magpakailanman, sabi niya. Pagkatapos sinabi ni Haring David, tawagin ninyo ang paring si Zadok, ang propetang si Natan at si Benayas. Kaya't humarap sa hari ang mga tinawag. Sila naman ang inutusan ng hari. Isama ninyo ang aking mga opisyal, pasakayin ninyo ang anak kong si Solomon sa aking sariling mola at samahan ninyo siya patungo sa Gihon. Bubuhusan siya roon ng langis bilang hari ng Israel ng paring Zizadok at ng propetang si Natan. Pagkatapos ay hipa ninyo ang trumpeta at isigaw ninyo, mabuhay si Haring Solomon. Sundan ninyo siya pabalik dito at paupuin sa aking trono, sapagkat siya ang papalit sa akin bilang hari. Siya ang aking pinili na magiging hari sa Israel at sa Huda. Sumagot si Benayas, matutupad po at pagtibayin nawa ito ni Yahweh ang Diyos ng mahal na hari. At kung paanong pinagpala ni Yahweh ang mahal kong hari, naway pagpalain din niya si Solomon. Naway maging mas dakila ang kanyang paghahari kaysa paghahari ng mahal kong haring si David. Lumakad nga ang paring si Zadok, ang propetang si Natan at si Benayas, at ang mga Kereteo at Peleteo. Pinasakay nila si Solomon sa mola ni Haring David at sinamahan siya patungong Gihon. Kinuha ng paring si Zadok sa tolda ang sungay na lalagyan ng langis at binuhusan ng langis si Solomon bilang hari. Hinipa nila ang trumpeta at nagsigawan ng lahat. Mabuhay si Haring Solomon! Inihatid siya ng mga tao pabalik sa lungsod. Habang daay nagsisigawan sila sa tuwa at nagtutugtugan ng mga plauta at halos mayanig ang lupa sa lakas ng ingay. Tapos nang kumain noon ang mga panauhin ni Adonias, at ang ingay ay narinig nilang lahat. Narinig din ni Joab ang tunog ng trumpeta, kaya naitanong niya, ano iyon? Bakit maingay sa lungsod? Nagsalita pa siya nang dumating si Jonathan, anak ng paring si Abiatar. Halika rito, tawag ni Adonias. Narito ang isang mabuting tao at tiyak na mabuti rin ang dala niyang balita. Sumagot si Jonathan, hindi po, ipinahayag na po ni Haring David na si Solomon na ang hari. Pinasama ng hari kay Solomon ang paring si Zadok, ang propetang si Natan, si Benayas na anak ni Joyada, at ang mga Kereteo at Peleteo, at pinasakay nila ito sa mola ng hari. Binuhusan na siya ng langis bilang hari ng paring Zizadok at ng propetang si Natan sa Gihon. Siya ay inihatid nila sa lungsod at nagsisigawan sa tuwa ang mga tao. Iyon po ang ingay na naririnig ninyo. At ngayon po, nakaupo na si Solomon sa trono. Pati ang matataas na opisyal ng hari ay pumunta na po kay Haring David at siya'y binati. Sabi po nila, loobin nawa ng inyong Diyos na ang pangalan ni Solomon ay maging higit na dakila kaysa inyong pangalan, at ang paghahari niya ay maging higit na dakila kaysa inyong paghahari. Yumuko ang hari sa kanyang pagkakahiga, at ganito ang sinabi, purihin si Yahweh ang Diyos ng Israel, sapagkat minarapat niyang makita ko sa araw na ito ang isa sa aking mga anak na nakaupo sa aking trono. Nang marinig ito, natakot ang lahat ng panauhin ni Adonias at nagkanya-kanyang takas. Natakot din si Adonias kay Solomon, kaya tumakbo siya sa altar ng toldang tipanan at kumapit sa mga sungay nito. May nagsabi kay Solomon, takot na takot po sa inyong kamahalan si Adonias. Nakakapit siya sa mga sungay ng altar at ipinapasabi na hindi siya aalis doon kung hindi muna kayo mangangako
na hindi ninyo siya papatayin? Sumagot si Solomon, kung mapapatunayan niyang siya'y tapat, hindi siya mamamatay. Wala ni isang hibla ng kanyang buhok ang malalaglag sa lupa. Ngunit kung hindi, siya'y mamamatay. Kaya't pinapuntahan siya ni Haring Solomon at ipinakuha sa altar. Paglapit ni Adonias, nagpatira pa ito sa harapan ni Haring Solomon. Sinabi naman sa kanya ni Solomon, umuwi ka na sa inyo.